Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naawa sa lolo mo ka? Sa tingin mo naawa siya sa'yo? Hindi ka na niya apo kaya tinapo ka na niya para masura. Ayan! Hindi totoo yan! Narito na nga ang ating pagkabangan ngayong Lunes sa abot kamay na pangarap. Hindi nga masyadong narinig ni Annalyn itong sinabi ni Moira na may plano daw sila ni Zoe dito sa kanyang lolo. At dito naman na harap-harapan na kinumpronta ni Annalyn itong si Zoe na magsabi na ng totoo na may binabalak nga sila ni Moira at may kinalaman ito sa pagkawala dito ni Don Pepe. Dahil hindi naman coincidence na magkasabay na nawawala itong si Lolo Pepe at itong si Zoe at pinapaamin niya nga ito na kung saan daw nagpunta sa araw na nawala itong si Don Pepe. At dito naman na sinabi ni Zoe na sa korte na lamang daw niya ito sasagutin itong si Annalyn na mag-file daw ito ng case laban sa kanya. At dito nga na kinuha pabalik ni Zoe itong kanyang cellphone. Sa kabilang banda dito rin dumating itong si RJ at itong si Giselle. At dito na sinalubong ni Annalyn at dito rin na sinabi ni Annalyn na may kutob ito na may kinalaman itong si Zoe sa nangyari nga dito kay Don Pepe dahil nagsinungaling nga ito na hindi naman talaga totoo na nandito sa Apex itong si Zoe nung ito'y nawala si Lolo Pepe at tinawagan din niya daw itong si Doc Luke Antonio at sinabi naman na hindi daw sila nagkikita ni Zoe. At nagtanong itong si RJ na kung anong motibo ni Zoe na kung bakit dawit siya sa pagkawala ni Don Pepe. Ang sagot naman dito ni Giselle sa kanya, nagalit o revenge ang kanilang ginagawa dito ni Don Pepe. At alam ni Giselle na magkasabwat talaga ang mag-inang iyon dahil sunod-sunuran daw itong si Zoe dito kay Moira. At maya-maya nga ay hindi nagtagal tumawag itong si Moira dito sa cellphone ni Zoe at palingalinga nga siya ng tingin na sa ganun ay walang makakarinig sa kanya. At dito sinagot ni Zoe ang tawag ni Moira at dito na sinermonan ni Moira itong si Zoe kung bakit hindi daw ito nag-iingat at nakuha niya nilang kanyang cellphone. Buti na lamang daw ay hindi masyadong narinig ni Annalyn ang sinabi ni Moira tungkol sa kanyang lolo at ang narinig lamang na pinapapunta niya itong si Zoe kung saan siya naroon. At dito naman na sinabi ni Zoe na kung ano daw kailangan ni Moira at dito na nga na binigay ni Moira itong address upang nang sa ganoon makapunta itong si Zoe dito nga sa kanilang kinaroroonan. Samantala, nasaktan nga itong si Lynette dito sa dalawang tao at si Dax na pumasok sa bahay ni Carlos at kinuha nga ang lahat ng alahas dito ni Lynette at pera. At hindi pa nakontento ay kinuha itong mga alahas ni Carlos at itong ang vault na pinaglalagyan ng mga pera ni Carlos, subalit hindi nga nila alam itong password. At dito na tumawag itong si Carlos at pilit na sinagot dito ni Lynette nang sa ganoon ay malaman daw nila kung anong oras uuwi itong si Carlos at nabalitaan nga nila na kinabukasan pa ito uuwi. At dito naman nakita ng mga akyat bahay na ito itong larawan ni Annalyn at nagbanta na sasaktan daw nila di umano ang anak ni Lynette kung hindi magbibigyan ng pera itong si Lynette galing sa kanyang bangko. At dito nagmamakawa itong si Lynette dito kay Dax at sa isa niyang kasama. At maya-maya hindi nagtagal ay may nagdoorbell at walang iba kundi itong sina Harry at itong si Regan. Dahil pinapapunta nga pala sila dito ni Lynette at nagtataka mga ito na kung bakit ang tagal buksan ni Lynette itong kanilang gate. At hindi nagtagal ay lumabas din itong si Lynette at dahil sa sakit ng tiyan dito ni Harry, hindi niya napigilan na pumasok sa bahay kahit delikado at hinabol naman ito ni Lynette. Yan ang ating pagkatutukan bukas dahil tila maawa itong si Zoe dito sa kanyang Lolo Pepe at baka siya mismo ang magpapatakas kay Don Pepe dahil sa kanyang nararamdamang awa ngayon na hindi siya naniniwala na itinakwil na nga siya dito ni Lolo Pepe dahil yun ang sinabi ni Moira na itinakwila daw ito at hindi na tinuring na po at hindi naman naniniwala itong si Zoe. Kaya yan ang ating patuloy na pakabangan ngayong Lunes. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap nila po at maraming salamat.